Lukas, Kabanata 18. At sinalita niya sa kanila ang isang talinhaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag manganlupaypay, na sinasabi, may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pinagpipitaganan, at sa bayang yaon ay may isang babaeng bao at siya'y naparoroong madalas sa kanya, na sinasabi, iganti mo ako sa aking kaalit. At may ilang panahon na siya'y tumatanggi. Datapwat, pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagaman di ako natatakot sa Diyos at di nagpipitagan sa tao, gayunman, sapagkat nililigalig ako ng baong ito, ay igaganti ko siya. Baka niya ako bagabagin ng kapaparito. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng likong hukom. At hindi baga, igaganti ng Diyos ang kanya mga hirang na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi, at siya'y may pagpapahinuhod sa kanila? Sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya. Gayon may pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa? At kanyang sinalita naman ang talinhagang ito sa nagsisiasa sa kanilang sarili, na nangagpapanggap na sila'y matutuwid, at pinawawalang halaga ang lahat ng mga iba. May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manlulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng 10 ng lahat kong kinakamtan. Datapwat, ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib, na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin, na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, nanaog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaaring ganap kaysa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. At dinala naman nila sa kanya ang kanilang mga sanggol upang kanyang hipuin sila. Datapwat, nang makakita ito ng mga alagad, ay sila'y sinaway nila. Datapwat, pinalapit sila ni Jesus sa kanya na sinasabi, pabayaan ninyong magsilapit sa akin ang malilit na bata at huwag ninyong silang pagbawalan, sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, sino mang hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos na gaya ng isang maliit na bata, ay hindi siya papasok doon sa anumang paraan. At tinanong siya ng isang pinuno na sinasabi, mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay? At sinabi sa kanya ni Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti, kundi isa, ang Diyos lamang. Talastas mo ang mga utos, huwag kang mangalunya, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ina. At sinabi niya, ginanap ko ang lahat ng mga bagay na ito buhat pa sa aking pagkabata. At nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ipamahagi mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit.
at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapwat, nang marinig niya ang mga bagay na ito, siya'y nangamanglaw na lubha, sapagkat siya'y totoong mayaman. At sa pagmamasid sa kanya ni Jesus ay sinabi, pagkahirap-hirap na makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan, sapagkat magaan pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng isang karayom, kaysa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. At sinabi ng mga nakarinig nito, sino nga kaya ang makaliligtas? Datapwat, sinabi niya, ang mga bagay na di mangyayari sa mga tao ay may pangyayari sa Diyos. At sinabi ni Pedro, narito, iniwan namin ang aming sarili at nagsisunod sa iyo. At sinabi niya sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay, o asawang babae, o mga kapatid, o mga magulang, o mga anak, dahil sa kaharian ng Diyos, na di tatanggap na makapupong higit sa panahong ito, at sa sanlibutang darating, ng walang hanggang buhay. At isinama niya ng bukod ang 12, at sa kanila'y sinabi, narito, nagsisiahon tayo sa Jerusalem, at ang lahat ng mga bagay na isinulat ng mga propeta ay mga gaganap sa anak ng tao, sapagkat siya'y ibibigay sa mga hintil, at siya'y aalimurahin, at duduwahaginin, at luluraan, at kanilang papaluin at papatayin siya. At sa 3 araw ay muling magbabangon siya. At wala silang napag-unawa sa mga bagay na ito, at ang sabing ito ay nalingid sa kanila, at hindi nila napagtalastas ang sinabi. At nangyari, na nang nalalapit na sila sa Jericho, isang bulag ay nakaupo sa tabi ng daan na nagpapalimos. At pagkarinig na nagdaraan ang maraming tao, ay itinanong niya kung ano ang ibig sabihin noon. At sinabi nila sa kanya na nagdaraan si Jesus na taga Nazaret. At siya'y nagsisigaw na sinasabi, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At siya'y sinaway na nangasa unahan upang siya'y tumahimik. Datapwat, siya'y lalong nagsisigaw, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At si Jesus ay tumigil at ipinag-utos na dalhin siya sa kanya. At nang mailapit siya, ay itinanong niya sa kanya, anong ibig mo na sa iyo'y gawin ko? At sinabi niya, Panginoon, natanggapin ko ang aking paningin. At sinabi sa kanya ni Jesus, tanggapin mo ang iyong paningin, pinagaling ka ng pananampalataya mo. At pagdakay, tinanggap niya ang kanyang paningin at sumunod sa kanya. Naninuluwalhati ang Diyos, at pagkakita nito ng buong bayan, ay nangagpuri sa Diyos.